Amen. Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat nandito ngayon sa ating main campus. It's an honor po na makasama ko kayo ngayong araw na ito at sa online natin ngayon. Naniniwala po ako na kayang abutin ng Panginoon yung mga bagay na hindi natin kayang abutin. At naniniwala po ako na kung saan tayo po ay patuloy na kakatagpuin ng ating Panginoon ngayong araw na ito. So, wherever you are today o first time mo man nakarating ngayon sa gawaing ito, naniniwala ako, anuman ang pinagdadaanan mo ngayong araw na ito, may magandang layunin sa iyo ang Panginoon. Hindi nagkataon na mapapakinggan mo ang mensaheng ito. Hindi nagkataon na katabi mo yung katabi mo ngayon. Hindi nagkataon na humihinga ka pa ngayon kahit na maraming pagsubok. Hindi nagkataon na gumising ka pa kanina. Tinaon ito ng Panginoon kahit tad-tad ka ng pagsubok, marami kang pinagdadaanan. Tinaon ito ni Lord. If you're not dead, God's not done and the best is yet to come. May magandang plano sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga anuman ang kalagayan mo ngayon, ang importante ang Panginoon ngayong araw na ito. May magandang gagawin ng Panginoon sa buhay natin. So tayo po ngayon ay nasa second installment po ng ating brand new series sa month ng June entitled Victorious Secret. Sabi niya po natin, Victorious Secret. Dito po pag-uusapan natin yung katangian ng matagumpay na buhay. May katangian ang matagumpay na buhay. Napaka-importante po ng tagumpay. Bakit? Kasi araw-araw po tayo ay may laban sa buhay. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang battle na nararanasan, may kanya-kanya tayong kinakaharap. Yung katabi mong yan, mukha lang, talagang alam ko naman maganda naman at pogi yan. Tignan mo yung katabi mo, maganda lang yan, pogi lang yan, mukhang donya at don lang yan, pero maniwala ka, may pagsubok na pinagdadaanan yan. Pinipilit lang niya na ayusin, patuloy na lumalaban. Kaya lang, nais ng Panginoon, kaya mo mapapakinggan ito, gusto niya maipanalo mo yung laban mo. But alam mo ba ang panalo? Ang panalo ay, ang pagwawagi ay nagsisimula sa iyong ugali. Ulitin ko, ang pagwawagi ay nagsisimula sa iyong ugali. So kapag yung ugali natin, wala tayong ugali ng isang wagi, magiging sawi tayo. Ang tao na walang ugali na pagiging wagi ay magiging sawi. So nagsisimula ang lahat sa attitude. Sa attitude. Nung nag-uumpisa po tayo dito dati sa main campus, may mga kausap akong mga pastors dati. At napag-usapan namin ito, may sinabi si Maya Angelou. Sinabi niya that if you don't like something, change it. If you don't like something, change it. May congressman po akong kasama dito dati na nandito. Sabi niya gano'n, Pastor Julius, kapag may mga ayaw ka sa paningin mo, pangit tingnan, baguhin mo. Kasi alam mo hindi siya maganda eh, change it. Naunawaan po natin, if you don't like something, change it. But if you can change it, ano gagawin mo? Change your attitude. May mga bagay na kung saan pwede mong baguhin, kaya lang, halimbawa, hindi ko mabago tong sitwasyon na ito. Baka ang gusto ng Panginoon, hindi yung sitwasyon na mabago. Baka gusto ng Panginoon, tayo ang magbago. Kasi may mga bagay na kaya nating kontrolin. Pero may mga bagay na uncontrollable tayo. For example, uncontrollable ang panahon. Hindi mag-a-adjust sa atin ng panahon. Darating at darating ang tag-ulan. Buti nga wala pa tayong winter. Sanay ka magsando. Hindi, kahit anong mangyari, magsasando ko, negative 1 na. Napansin mo, ikaw ang nag-a-adjust eh. So kapag hindi nababago ang isang sitwasyon, baka gusto ng Panginoon, tayo magbago. If you don't like something, change it. But if you can change it, change your attitude. Kaya napaka-importante po ng attitude. Sabihin nga po natin attitude. You know what? Listen to this very carefully. Talent is everywhere. But winning attitude is not. Talent is everywhere. Lahat po tayo ay ipinanganak na may talento. Ano man ang estado natin sa buhay, ikaw man ay babae, lalaki, bata, matanda, may ngipin o wala, anuman po ang ating kalagayan sa buhay, lahat tayo ay talented. Don't believe a lie that you don't have a talent. Lahat tayo ay dinisenyo ng Panginoon na may talento. Tignan mo yung katabi mo, tad-tad yan ng talent. May talent ang lahat. Ngayon, ito magandang tanong. May talent naman pala ang lahat, pero bakit hindi nananalo? Kasi nga, talent is everywhere, but winning attitude is not. Lahat tayo ay may talent. Ako dati, pinanganak naman talaga kami sa hindi magandang pamilya, magulong buhay. I came from a broken family. I came sa lugar na kung saan mula
Sikat hanggang paglubog ng araw, puro inuman, puro away, gano'n yung buhay namin. Pero lahat kami doon may talent naman eh. Ang problema sa amin sa lugar na yon, we don't have a winning attitude. Kahit natagtad tayo ng talento, pero wala tayong winning attitude, hindi natin magagamit yung resources na meron tayo. So kinakailangan meron tayong winning attitude. Ito maganda ngayon. How to develop a winning attitude. Meron naman palang talent yung katabi mo. So kahit na anong estado ng buhay natin o ano man ang kalagayan natin ngayon, I don't know kung ano yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. Naniniwala ako, kaya mo mapapakinggan ito kasi nandyan na ang talent eh. Pero ang gusto sa atin ngayon ng Panginoon, magkaroon tayo ng winning attitude. How to develop a winning attitude. Hindi nagkataon na mapapakinggan mo ito. Dahil naniniwala ako may magandang plano sa iyo ang Panginoon at gusto niya ngayong taon na ito at sa susunod na taon, may maipanalo kang mga laban. Nakuha natin? Paano nga lang, magde-develop tayo ngayon ng winning attitude. Talent, nandyan na yan. Gandang mukha, nandyan na yan. Nakuha natin yon. Ewan ko kung ano pa yung mga bagay na meron ka ngayon na na-discover mo na. Nandyan na yan. Kailangan na lang magkaroon tayo ng winning attitude. Kasi nga kahit tad-tad ka ng gamit, kahit tad-tad ka pa ng kanyon, pero may losing attitude ka, walang silbi ang pera, walang silbi ang power, walang silbi ang mga gamit natin sa buhay kapag wala tayong winning attitude. Kakawawain lang tayo ng kalaban. Paano tayo magde-develop nito? Ano man ang kalagayan natin sa buhay. I want you to open your Bible with me in Philippians chapter 3, verses 12 hanggang 14. Philippians chapter 3, verses 12 hanggang 14. Ang nagsasalita po dito ay si Apostol Pablo. Nung sinulat tong Book of Philippians, na isulat na yung pinag-aralan natin noong mga nakaraan, for example, yung 1 Thessalonians, isa yan sa unang sinulat niya. Pangalawa, yung Galatians, sinulat ni Apostle Paul. So may mga naisulat na siya dito. At dito, alam niyo yun, napaka-personal ng Book of Philippians. Napaka-personal nito, kaya lang kakaiba ito. Itong Book of Philippians. Philippians chapter 3, verses 12 hanggang 14. O, bigyan ko pa po kayo ng sample. Ang Book of Philippians, isa po ito sa tinatawag na prison epistle. Pag prison epistle, ibig sabihin may pastoral epistle, may prison epistle, may general epistle. Pastoral epistle, sinusulatan ni Paul yung mga disipulo niya like Timothy, Titus, yung mga anak niya sa pananampalataya na pastor. Paano magpastor? Dito naman sa Philippians, sinusulat niya ito, nakakulong siya. Biruin mo para nape-persecute ka, matindi ang pinagdadaanan mo, nakasulat ka pa ng ganito. At ito matindi, hanggang ngayon natututo tayo sa sinulat niya, sa kulungan. Ito pa maganda, ang tema ng Book of Philippians, rejoice. Joy in the Lord. Pwede pala may pagsubok ka, pero may kagalakan ka sa puso. Ito pa maganda, may pagsubok ka, pero nagtatagumpay ka. Paano nangyari yun? Ito, pag-usapan natin. Philippians chapter 3, verses 12 hanggang 14. Not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal. Sabi nga po natin, goal. But I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So join me in our message today entitled The Winning Attitude. Sabi nga po natin, winning attitude. Nandyan na ang talent natin, nandyan na yung galing mo, magkaroon na lang tayo ng winning attitude. Attitude is everything because your attitude determines your altitude. Yung attitude po natin, ito ang magde-determine kung paano tayo aangat. Kung paano tayo, minsan mag-aas tayo sa sarili natin, bakit kaya ako nandito sa baba? Kasi baka kailangan ng attitude. Kailangan natin ng hindi simpleng attitude, kundi winning attitude. Sabihin nga po ulit natin, winning attitude. Ngayon ang tanong, how to develop a winning attitude? Paano ba ako magde-develop nito? Lahat naman ng tao may talent. Lahat naman ng tao, talentadong Pinoy.
Lahat naman tayo. Kahit nasang bansa ka, kahit anong kinalalagyan mo ngayon na bansa, may talent ka. Kaya nga sinabi ko, huwag kang maniniwala sa kasinungalingan na wala kang talento. Bakit? Didesign ka ni Lord eh. We were fearfully and wonderfully made. Ibig sabihin ng fearfully, hindi natakot sa'yo si Lord nung, grabe, ito lang. Ang nagawa ko, hindi ganon. Fearfully and wonderfully made. Ibig sabihin, maingat. Masinop tayong nilikha ng ating Panginoon. Hanggang ngayon, walang nakakakopya sa katulad mo. Ultimo kamay, hindi nila ma-perfect. Nakuha natin yon. Hindi ma-perfect ng siyensya. Yung napakasimple na ginawa ng Diyos. Hindi nila makopya-kopya. Because you were fearfully and wonderfully made. Ang ganda-ganda ng disenyo ni Lord. Ang kailangan na lang natin, winning attitude. How to develop a winning attitude. Lahat ng ready at excited na magkaroon ng winning attitude at mapanalo ang buhay ngayong taon na ito sa susunod na taon, magsabi nga po na malakas na amen. Number 1, how to develop a winning attitude. Nandyan na yan. Alam ko, nadidiscover mo na unti-unti yung disenyo sa'yo ng Panginoon. Nandyan na yan, natuturo na sa atin, kinakausap ka na ng Panginoon, nandito na yung mga resources natin sa buhay, ang kailangan na lang natin, winning attitude. Gamitin mo na yung resources na yan para manalo ka. Gamitin mo na kung anong meron ka ngayon para manalo ka. Ang tanong, paano? Number 1, how to develop a winning attitude. Verses 12a and 13a. Tignan niyo po verse 12. Not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal. Tapos sinabi sa verse 13, I do not consider myself yet to have taken hold of it. How to develop a winning attitude? Number 1 is self-evaluation. Nagsisimula ang lahat sa self-evaluation. Because self-evaluation is the ability to examine yourself. Ang pag-i-examine pala sa sarili ay isang abilidad. Bakit? Ito maganda. Isa palang ability ang pag-i-examine sa sarili. Bakit? Dahil maraming mga tao takot harapin ang sarili. Maraming mga tao tinatakbuhan yung sarili nila. Paano natin madidil yung sarili natin, kung tayo mismo tinatakbuhan natin ang ating sarili, natatakot tayo na harapin kung sino tayo. Ako po dati, isa sa pinakamatagal kong na-develop, sino sa inyo pag nakikita mo yung sarili mo dati sa video, tawang-tawa ka? Maybe some of you yung Gen Z, hindi na. Pero ang mga, sino ba dito yung mga ayaw ko magturo. Sino yung mga baby boomers dito, saka mga millennials, Gen X? Dito. Kami, hiyang-hiya kami. Pag naririnig namin yung boses namin, parang tawang-tawa kami sa sarili namin, sukang-suka kami sa sarili namin. Ngayon, ang dali-dali para sa inyo di ba? Hello, mga fans, yung mga ganun, ang dali sa inyo. Pero mayroon yung iba sa inyo, may struggle pa rin dyan. Pero maraming mga tao sa totoong buhay, hirap silang harapin yung sarili nila. Ako ngayon ko lang na-overcome ito. Another day, another wisdom. Yung ganun. Kailangan haharapin ko lang pero sa totoo, sanay ako sa tao. Pero pag ganyan na, yung ako na mismo lalagay ng camera, harang na aasiwa ako. Bakit ganun? Pero sa totoong buhay, ganun ang tao. Kasi may evaluate mo doon. Pangit naman ng ngiti mo. Pangit naman ng pangit naman ng ginagawa mo. Ako po dati, lalo na ako, nakasimangot lang ako lagi. Ngayon lang naman ako ngumingiti Kasi napilitan ako dito sa braces ko, kaya ngumiti Doktor Pero nakatulong pala sa akin to, may braces, napapangiti ako. Pangit kasi pag pinipilit mo yung ngiti mo, umumbok dito Pag ganun nakuha po natin yon. Kaya minsan napapangiti na ako. Alam mo yon, okay pala pag humingiti. Kaya akala nyo dati, parang masyadong stricto. Kasi siguro sa family namin, kasi military discipline ako pinalaki, bawal umiyak. Pag umiwi ka, bawal lang iyak-iyak, bawal lang sumagot, bawal din di magsalita. Hindi ko alam kung anong gagawin ko Pag di ka sumagot, pagagalitan ka. Kapag nagsalita ka, pagagalitan ka. Basta, obey before you complain. Parang gano'n, kaya tibay-tibayan ng konti. Pero pag nakikita ko sarili ko, parang di ko maintindihan. Gano'n ang tao. Nahihirapan ng taong harapin ng kanyang sarili.
At gumagamit tayo ng iba't iba nating mga outlet para maka-escape sa sarili natin. Now, there are two important components of self-examination. Dalawang importanteng components pagdating sa self-examination. Paano ba natin ini-examine ang ating sarili? Para nang sa gayon, kasi the moment na dinadaya natin sarili natin, tinatakbuhan natin sarili natin, paano mo gagamutin ang isang bagay na ayaw mong ipagamot? Paano ka iinom ng gamot? Ayaw mo nga sa doktor, ayaw mo nga sa gamot. Hindi mo mahaharap yan. Kinakailangan talaga, harapin mo yung sarili mo. Sabi mo nga sa katabi mo, harapin mo sarili mo. Yan ang self-assessment. Huwag ka nang matakot. Matagal ka na ganyan. Alam na yan ni Lord. Natakot ka pa. Tagal mo na sa mundo, marap ka sa salamin. Yan lang din yan. Huwag mong takbuhan ang sarili mo. But mahirap to. Dalawang importanteng bagay para magawa mo ito. Number one, it takes honesty. Sabi nga natin, honesty. Importante po na maging tapat ka sa sarili mo. Verse 12, tignan nyo. Apostle Paul yung nagsasalita. Tignan nyo po. Not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal. Uy, not that I have already obtained all this. Sinabi nga sa Tagalog ni Apostle Paul, hindi sa nakuha ko na ang mga gusto ko o perfect na ako. Sabi dito, hindi sa nakuha ko na lahat ng gusto ko o perfect na ako. Sabi niya gano'n, it takes honesty. Kinakailangan maging honest ka sa sarili mo. Tigil-tigilan na natin ang pagsisinungaling sa sarili mo. Kapag sinungaling na nga tayo sa ibang tao, pati sa sarili natin, nagsisinungaling pa tayo. Tandaan natin, hindi ka gagaling kapag hindi ka marunong umamin. Hindi ka gagaling kapag hindi ka marunong umamin. Sinabi ko nga kaninang umaga dun sa Trinoma, marami akong kakilala na tsugi eh. Kasi ayaw tanggapin na may sakit siya. Kahinaan ba ang pagkakaroon na may sakit? Of course, mahina tayo dyan, pero natural na nagkakasakit tayo. Natural, lalo na may mga pinagagawa tayo in the past. Hihingi mo na lang ng tawad, tapos harapin mo na lang yung pagkakamali mo para maitama mo siya. Kaysa tinatakbuhan natin ng isang bagay, hindi mo magagawa ng solusyon ang isang problema na tinatakbuhan mo. Nandiyan na yung problema eh. Andiyan na yung nangyari sa atin eh. Lalo lang lalala ang problema, pero kapag inayos mo yan, daig mo pa yung mga tao na konti lang ang problema. Kasi yung konting problema yun, lalala yun. Yung ikaw na malaki ang problema, may naaayos ka kasi hindi mo tinatakbuhan. Huwag mong takbuhan. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong takbuhan. Aminin mo na lang. Di umokay pa. Kaninang umaga, kanina lang po, may lunch, may kausap ako na mga kapatid natin sa ibang bansa. Sabi niya gano'n, hintay ko lang naman, umamin siya. Ang problema, may kasalanan na nga, hindi pa inaamin. Sabi niya, lundang ko lalo ng iinis eh. Sabi niya, kaya ko naman magpatawad, kaya lang, paano mo patatawarin ang isang tao na ayaw niya man tanggapin yung pagkakamali niya? Sabi ko, wala ka ng problema doon. Sabi ko, wala ka naman pala magpatawad eh. Alam niyo, it takes honesty. Huwag mo nang pagsinungalingan ng sarili mo. Aminin mo na. Hindi ka gagaling kapag hindi ka marunong umamin. Halimbawa, ang hirap-hirap mo na, astang mayaman ka pa. Di ba, okay naman yung manifesting. Okay yung dinideclare mo, pero huwag naman yung yabang. Tinutulungan ka na nga. Hindi ko kailangan ng tulong mo, kaya ako mag-isa. Wala kang makain, binibigyan ka ng pagkain. Hindi, basta busog ako, tapos mamaya bigla-bigla ka na lang mabubuwal. Mahihimatay ka, gutom ka na pala. Nakuha mo, hindi ka gagaling. It takes honesty. Second, it takes humility. Kailangan ng pagpapakumbaba. Verse 13, tignan niyo po. Sabi ni Apostle Paul, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Tignan niyo, sabi ni Paul, mga kapatid, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Uy, napaka-humble naman. Pero hindi natin maintindihan to pag hindi natin kilala kung sino si Apostle Paul. Sino ba si Apostle Paul? Kung meron man pwedeng magsabi na I've made it, walang iba kundi si Apostle Paul. Tanda natin, sinabi niya ito in 2 Timothy. 2 Timothy, last epistle yon, yung I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Last letter niya na yun eh. Ito hindi naman eh. So ibig sabihin, marami ng accomplishment nung panahon na ito, si Apostle Paul, kaya lang sinabi niya, I do not consider myself yet to have taken hold of it.
Kung meron man pwede magsabi nun, dapat siya. Si Paul, Paul of Tarsus yan. Sino po siya? Mga kapatid, siya yung sumulat ng 13 epistles. 75% ng New Testament siya sumulat. Ang family background niya, mga kapatid, galing siya sa tribe ng Benjamin. Itong si Apostle Paul, ang citizenship niya, siya po ay Roman citizen. Ibig sabihin, at that time sila po ay sinasakop ng Roman Empire. Dahil Roman citizen siya, maraming privileges na pwede siyang gawin. Ibig sabihin, makakaikot siya, makakapag-mission siya, makakagawa siya na hindi nagagawa ng pangkaraniwang mga Hudyo. Bakit? Kasi siya ay Roman citizen. Kaya ginamit siya ngayon ng Panginoon para ma-spread yung gospel. Nakuha po natin kasi under ng Roman Empire, yung mga kasama niya hindi makakapasok sa isang lugar, siya makakapasok. Yung mga kasama niya hindi makakapag-preach sa isang lugar, siya makakapag-preach. Ganun ka-powerful si Apostle Paul. Tapos galing pa siya sa isang matinding rabay. Lahat ng pinakamatatalino, pambihira, naranasan nito. Siya ay isang, alam mo yun, sa isang Pharisee, may negosyo din to. Biruin mo si Apostle Paul, negosyante, tent maker siya. Scripture writer. Grabe. Kaya nga kung meron man, kung titingnan natin ang track record ni Apostle Paul, pwede nating sabihin, ay, narating niya na. Buti pa siya. Narating niya na. Ayun ba sabi ni Apostle Paul? Hindi. I do not consider myself yet to have taken hold of it. Humility. Sabi nga po natin, humility. Kapag hindi ka marunong magpakumbaba, hindi ka aangat. Dahil ang sikreto sa pagbagsak, angat mo lagi sarili mo. Because the only way up is down and the only way down is up. At ang nagpapakumbaba, itinataas siya ng Panginoon. Kaya kung gusto mong itaas ka, ayusin ka ng Panginoon, pakumbaba ka lang. Hayaan mo, magmukha kang minsan, mukha ka mahina. Tandaan natin, meekness is not weakness. Hindi ibig sabihin, kapag ikaw ay humble, hindi ibig sabihin, mahina ka. Ibig sabihin nun, malakas ka nga kaya mong bitbitin yung ego mo Maraming mga tao, bigat na bigat sa pride. Yan, pride na yan. Nakuha po natin, yung bigat na bigat, hindi kayang bitbitin ito. Pero kapag ikaw ay humble, ikaw ang tunay na malakas. Bakit kaya mong bitbitin yung pride na hindi kayang bitbitin ng iba? Ikaw ngayon ang iangat ng Panginoon dahil ang nagpapakumbaba, itinataas ng Panginoon. Self-evaluation. So be humble to admit your deficiencies. Aminin mo kapatid kung ano ang kulang mo. Yan ang mga taong naaayos. Inaamin nila, ay hindi ako magaling dito. Alam niyo po, dito sa taas noong nakaraan, ilang buwan na nakaraan, may mga pastors na dumadalaw dito. So tingin-tingin, nagpapacoach kasi sila for consultation. Ito malalaki na simbahan na itong mga to. Tapos mamaya dyan, tinitingnan yung mga diploma ko, magna cum laude, ganyan-ganyan, daming diploma. Sabi niya, mag-aaral pa po ba kayo? May gusto pa ba kayong maabot sa buhay? Sabi ko, why not? Kasi yung accomplishment ko 10 years ago, nag-iiba yan ngayon Parang ganito. Alam mo ba, yung mga gadget natin, hindi porket binili mo yan kahapon, habang buhay, ganyan na lang yan. Ina-update to. Pag hindi mo in-update yan, hindi yan gagana. Yung mga bagong features, hindi niya na mababasa, hindi na siya gagana. Kaya may mga tao, hindi na gumagana kasi hindi sila humble enough na aminin na may kakulangan sila, may deficiencies sila. Nakuha po natin, it doesn't mean na magaling ka dati, habang buhay magaling ka na wala ka nang, hindi ka na mag-upgrade. Be humble to admit your deficiencies. Sabi ko sa kanila, hindi naman habang buhay, alam ko yan Bakit? Unang-una, Zennial ako. Pag sinabing Zennial, yan yung gitna ng Gen X sa Millennial. Zennial kami. Minsan hindi ko na maintindihan si Gen Z. Hindi ko na maintindihan yung anak ko na Generation Alpha. Di lalo baka yung Beta, hindi ko na maintindihan. Minsan nga parang umiinit agad ang ulo ko yung mga sagutan nila. Tapos i-Englishin ka pa ng Englishin. Ano ba to? Maliit ba ako nito o binubudol mo ko? Para lang di kita maintindihan Parang ganun ko sila maintindihan, pero ginagawa ko, pinag-aaralan ko sila ngayon. Paano ba mag-deal ng mga ganitong tao? Nakuha po natin mga kapatid. Kaya lang, handa ka bang aminin? Minsan tuturuan ka pa ng anak mo, ganito yan daddy, ganito yan daddy. Kung mayabang tayo, hindi alam ko yan, pinag-aralan ko yan dati. Nag-aralan ko yan, may computer din kami noong 1974. Layo naman nun.
Wala na yun. Pag mayabang, hindi na matututo. Pag mayabang, di nalalago. Yung nagpapakumbaba, sila yung natututo, sila yung nag-a-upgrade, sila yung lumalago. Kaya importante yung self-evaluation. Nakuha po natin yon. Sabi ni Socrates, an unexamined life is not worth living. Kapag hindi natin in-examine yung sarili natin, anong silbi ang buhay na ito? Kaya lang, it takes honesty. Handa ka bang aminin yung kakulangan mo? Handa ka bang magpakumbaba para aminin na kailangan ko ng tulong? Handa ka bang magpakumbaba na kailangan ko magpakumbaba? Na kailangan ko nito? Na kailangan ko niyan? Self-evaluation is the key to personal growth. But it takes honesty, it takes humility. So if you want to win in life, self-evaluation is crucial. Starting today, evaluate natin sarili natin. Pakumbaba ka nga lang. Tama na ang pagtatago sa sarili. Tama na ang pagtakbo sa sarili. Harapin mo na. Tagal mo ng ganyan. Iyak ka rin lang naman eh. Mahihiya ka pa sa sarili mo. Ikaw na nga lang, mahihiya ka pa kay Lord. Kailala ka naman ng Panginoon. Harapin mo na yung sariling yan. Para nang sa gayon, aminin mo na hindi maganda yung forma ng buhok mo. Di ba? At least naayos mo siya. Di ba? Hindi, basta maganda to. Naniniwala ko maganda to. Hindi nga, may iayos pa yan. Alam ko maganda ka na, pero may gaganda ka pa, maniwala ka. Tingnan mo yung katabi mo. Maganda na yan, may gaganda pa yan. Pogi na yan, may ipopogi pa yan. Mabait na yan, may ibabait pa yan. Nakuha mo yon? Generous na yan, may i-generous pa yan. Bakit? Hindi naman tayo perfect eh. Si Lord lang ang perfect. So ibig sabihin, may iaayos pa tayo. Self-evaluation nga lang kailangan. Doon nag-uumpisa. Number 2. Verses 12, 13, and 14. Ito na, sabi niya, But I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. But one thing I do. Sabi niya naman sa verse 13, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Tapos sabi niya sa 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. How to develop a winning attitude? Number 1, self-evaluation. Number 2, serious effort. Sabihin nga po natin, serious effort. Eto. Nalaman mo na kung ano ang kulang mo, anong meron ka, anong dapat mong i-develop. Tapos na. Haharapin mo na ngayon yan. Tatrabahuin mo na ngayon yan. Kaya sabi ni Apostle Paul, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal. Sabi niya gano'n, but I press on. Sabi nga po natin, press on. Ang ibig sabihin sa Greek niyan ay dioko. Ang ibig sabihin ng dioko, persecute. Ang ibig sabihin niyan, to chase. In fact, kung kukuhain natin lahat ng definition nitong diyokong ito, pagdating sa Greek, ang ibig sabihin niya, pressure. Kaya serious effort, pinipressure ko yung sarili ko. Kaya nga natatandaan ko, dati nakakatakot ang pressure. Sa totoo lang, medyo nakakatakot ang pressure. Nakakakaba ang pressure. But pressure, listen to this, pressure is privilege. Ang pressure ay privilege. Bakit? Mas gumagaling ka kaysa sa pangkaraniwang tao kapag may mga pressure na nangyayari sa buhay mo tapos napagtatagumpayan mo, angat ka na kaysa sa pangkaraniwan. Pressure is privilege. Maraming mga natatanggal na clog, yung mga nakabara sa mga ugat-ugat ng tao, o kaya nakabara, minsan may bumabara yung sa natin dyan sa mga aircon natin, ang ginagawa na nag-aayos dyan, pinipressure nila, binubugahan yan. Parang sa gayon hindi nagbabara. Kaya minsan di tayo makausad sa buhay, may nakabara eh. Alam mo, magpapausad lang sa'yo, pressure. Sabi ko dati, naku, umiidad na ako, ganito lang ako, napipressure na ako, yung age ko. Baka ganito, napansin natin, minamadali mo ngayon siya. May nangyayari ngayon, hindi ka nananatiling nakastock, hindi barado yung buhay mo. Because of pressure, yung iba tinatakbo. Ano ba to? Puro pressure. Ano ba to? Pressure. Ganun talaga buhay. Pressure is privilege. Kung di ka pressure sa school mo, hindi ka sana natuto. Kung di ka pressure ng magulang mo. Ako dati, pagigising kami ng umaga, alas 8 pala, ang tamad-tamad mo, ganun agad ang term eh. Tamad mo. Dinisikatan ka na ng araw. Gumising ka ng maaga, ganito. Ano ba itong lola ko? Sakit-sakit sa tenga. Ang sakit, natutulilig na yung tenga ko dito. Pero sa totoo lang, buti na lang may ganun akong lola. Kung hindi, di sana ako napagtapos ng pag-aaral. Pressure ako eh. Malis ka na dito sa amin, pag di ka nag-aaral, ayoko umalis, di nag-aaral na lang ako. Kaya alam, may pressure. Yung pala nakatulong sa akin yung pressure na yun. Basta maganda yung pressure.
Huwag kang nagagalit pag gano'n kasi makakatulong, makakatanggal ng clog. Kasi babara ka eh. Babara yung buhay, habang buhay ganito na tayo. Kailangan ng serious effort. Kaya nga sinabi sa verse 13, this one thing I do. Ibig sabihin, dito siya nag-focus. Pinukusan niya ito. Ito maganda. Saan siya nag-focus? Ganda na ito. Tingnan nyo. Verse 13. Forgetting what is behind. So, first is forget the past. Saan ka mag-e-effort? Lagyan mo ng effort, paano? Forget the past. Let's not bring the past back anymore. Hindi ko na alam yung susunod eh. Let's not bring the past back anymore. Alam mo, mahirap umusad hanggat nandoon tayo nakatira sa past natin. Mahirap umusad hanggat nandoon. Forget what is behind. Tandaan natin, ang nakalipas natin ay pwedeng maging kulungan. But instead na gawin mo siyang kulungan, gawin mo siyang paaralan. Ang past, pwedeng maging lesson o pwedeng maging lason. Titingin ko ang past, pwedeng maging lesson o pwedeng maging lason. Pwedeng matuto tayo sa past natin o pwedeng lasunin na tayo niyan at hindi na tayo makausad sa future natin. Huwag kang magpapalason sa nakalipas. Papatayin niya yung pangarap natin. Tatapusin niya yung buhay natin. Alam ko marami tayong pagkakamali in the past. Ito pa maganda, kahit tama in the past, kinakailangan mo pa rin umusad. Bakit? May magandang ginagawa si Lord ngayon. Ito problema, di ba, nila sa Book of Isaiah? Sabi ni Lord, kalimutan nyo na yung nakalipas. The Lord is doing a new thing. Yung past na yun, hindi pangit yun, maganda yun. Bakit? Yung mga Israelita, nag-aabang ng miracle. Ano miracle hinihintay nila? Yung dagat, mahahawi. Laging na-stuck na sila sa ganung miracle. Pag hindi gumagawa, naghahati ng dagat, katulad kay Moises, ano ba yan? Walang miracle si Lord. Sabi ni Lord, forget the past. The Lord is doing a new thing. Tingin mo ba, parang sinasabi ni Lord ganito, tingin nyo ba ang kapangyarihan ng Panginoon humati lang ng dagat? Hindi nyo ba alam si Lord kaya din gumawa ng forest sa disyerto? Bakit mo binabak si Lord? Forget the former things. Sabing gano'n ng Panginoon, I am doing a new thing. Minsan yung mga accomplishment natin in the past, harang din yan eh, para hindi tayo makausap sa future eh. Tingin mo ba yun lang ang kayang gawin ni Lord? Paghahati ng dagat? Kayang gumawa ni Lord ng gubat kahit sa desert? Baka ma-miss natin yung ginagawa ni Lord na maganda ngayon kasi nakatutok pa rin tayo sa atin nakalipas. Forget the past. Ito maganda. Yung forgetting dito sa Greek ay ipilanthanomai. Itong ipilanthanomai na ito, kasi minsan may tanong tayo no? Bakit ganun? Hindi ko yata nasusunod si Lord. Naaalala ko pa rin eh. Hindi yun ang ibig sabihin yan. Dahil ako din mismo, marami akong mga alaala. May alaala nga akong 5 years old eh. Alam nyo, may peklat ako dito sa tuhod. Di ko na mapakita eh. I think, nangyari sa akin yun 4 years old o 5 years old. Kasi yung lola ko nagsisigarilyo eh. Yung binabaliktad na ganyan, yung kulay itim, bataan ng tawag dun sa amin dati, bataan, binabaliktad na gano'n, sinisigarilyo niya. Dala-dala hanggang higaan. Mamaya dyan, nandoon, nakikitulog ako sa bahay nila, nalagyan ako nun. Nasugat ako. Yung lola ko talagang talagang namroblema nung panahon na yon. So may peklat ako nun. 5 years old sabi natin 5 years old, naalala ko pa rin, ilang taon na ako, 18 years old na ako. Hindi, joke yun hindi po ako magsisinungaling. Joke please, joke lang yun. Ang tagal na nun. Naaalala ko pa rin. So hindi yun ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin nito sa Greek, na forgetting what is behind, neglecting, no longer caring for. Nakuha natin yun. Naaalala ko pa siya, pero wala na akong pakialam. Ang ganda nito. So may mga pangit na nangyayari sa past natin na naaalala natin. Pero hindi na ako apektado pag nakita ko siya. O nangyari yon. Bakit? Hindi na mawawala yung iba sa alaala natin. Ano yun? Magic? Bigla-biglang mawawala. Nakuha natin, parang ganito.
Halimbawa, nakakita ka ng peklat. Mindset. Sabi nga natin, mindset. Mindset. Nakakita ka ng peklat. Magkaiba yan. Diba? Nakakita ka ng peklat. Sinugatan niya ako. Gaganti ako sa kanya yung ginawa niya sa buhay ko. Peklat nakita mo Ibig sabihin, hindi mo pa nakakalimutan. Bakit? Ang tindi ng pain sa'yo. Talaga naman dumadating sa atin lahat. Yung kanina nga kausap ko, fresh na fresh pa rin Tinutulungan lang namin Pero ito may bago. Panibagong mindset. May sugat na ganyan na peklat, naalala niya. May sumugat sa akin. Yung kabila naman sabi niya ganon, may sumugat sa akin dati, but ibig sabihin nito ngayon, magaling na ako. Magaling na ako sa sugat na yon. Yung isa, may peklat niya, pero naaalala niya, yung sugat pa rin dati, apektado pa rin siya ngayon. Pero eto, naalala niya, may sugat niya ako dati, pero magaling na ako ngayon. Ang move on ako. Itong peklat na ito ay tanda ng sugat na gumaling na. Nakuha natin yun. Pag naalala mo yung isang bagay, hindi sa nakakalimutan mo lahat ng picture na yon, hindi mangyayari yon. Pero sinasabi mo, wala na akong pakialam dyan. Ang importante, may ginagawa na si Lord ngayon. Ang importante, mahal kami ni Lord. Ang importante, buhay ako ngayon. Ang importante, kasama namin ang aming Panginoon. So, forgetting here means stop dwelling on something. Stop dwelling. Maganda plano sa'yo ni Lord. Ulitin ko, ang nakalipas ay ginagawang paaralan, hindi kulungan. Ang nakalipas dapat ay lesson, hindi lason. Huwag mo na lasunin sarili mo. Hindi ba siya madali? Pero posible. Sabi nga po natin, posible. Serious effort. Forget the past. So, di sabi ni Paul dito, one thing I do, dito siya nagpo-focus kasi hindi siya madali. It speaks about mental effort. Mag-e-effort nga lang din tayo mentally. Naisipin natin, mindset natin, pinagaling na ako dito ni Lord. Ako nga, may kaaway nga ako sa amin, sa Don Antonio Yung nilait-lait ako. Sinabi sa harapan ng tatay ko, pangit niyang anak mong yan, walang mangyayari sa buhay niyan. Ginanon ba naman ako? Siyempre, lungkot-lungkot ako. Yung tatay ko, tawa-tawa lang. Pero naisip ko, parang totoo nga yung sinasabi nito kasi mukha naman akong basurero talaga. Pero hindi niya alam, bishop in the making pala, yung sinabihan niya. Pastor in the making pala na yun. Pero sa totoo, pag pinaniwalaan ko yun nga mangyayari sa buhay ko. Pero ngayon, pag nakikita ko siya, hindi na masama loob ko sa kanya. Bakit? Hindi naman totoo kasi yun. Tama, ganun yung buhay ko dati. Dati yun, pero may magandang plano sa akin si Lord. Nakuha natin yun. Naaalala ko, hanggang ngayon, ang linaw-linaw. Pero sorry hindi nyo naman siguro alam. Pero ako napapanood to Nalulungkot ako sa nangyari sa buhay niya. Kasi isa sa pinakamayaman, pero parang... Ano yung buhay niya na lang? Ganon na lang. Isang kahig santo ka na ngayon. Yung buhay niya. Pero nakuha po natin yon. Pag naaalala ko, parang awa na yung nararamdaman ko sa kanya. Hindi nagalit. Nakuha po natin yon. Dahil yung nasugat man ako dati, itong peklat na ito, ala-ala ito, na binigyan ako ni Lord ng pagkakataon na gumaling yung sugat na yon. Natuto sa mga pagkakamali. Baka totoo nga naman. Baka kasi hindi ako naliligo dati. Hindi ba? Pinaliligo ko na nanay ko, ayaw ko maligo. Talaga, mabaho ka nga talaga. Tapos pinapaaral ka, ayaw mo mag-aral. Totoo nga naman talaga, forget the past. Pangalawa, face the future. Kaya sinabi sa verse 13, straining toward what is ahead. Alam ko mahirap, pero stop dwelling. Hindi mo bahay yung past na yan. Tandaan mo, hindi mo bahay ang past na yan. Huwag mong gawing kulungan. Please. Huwag mong gawing lason. Gawin mo siyang lesson. Sabi nga po natin, lesson. Aral na kung saan matututo tayo. Aral na kung saan ipagpapasalamat natin sa Panginoon dahil hindi naman lahat dumaan sa ganon. Pero hindi lahat na pagtagumpayan. O ikaw nga, napagtagumpayan mo O tignan mo yung sarili mo. Tignan mo yung katabi mo. Daming pagsubok na pinagdaanan. Ba't nandiyan dyan? Ang ibig sabihin niyan, hindi ka sawi, ikaw ay wagi. Dahil maraming tao, hindi kinaya yung pinagdaanan mo, hindi kinaya yung pinagdaanan ng pamilya mo, pero ikaw nandiyan ka. Kaya ikaw ay wagi sa ating Panginoon. Amen po ba? Come on. Purihin natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. You have to face the future and straining toward what is ahead. Ito naman, physical effort naman. Ibig sabihin nito, epiktinomai, to exert oneself. Ibig sabihin to stretch out. Ibig sabihin nito, kapatid, haharapin mo na ngayon yung future mo. Dito ka mag-excel. Huwag ka mag-excel dun sa past.
Mag-excel ka ngayon, eto na. Ito yung buhusan mo ng panahon mo. Yung ngayon ko, buhay pa ako, humihinga pa ako, at least, ayos pa yung buhay ko ngayon, kaysa naman dati, mas okay ako ngayon. Face the future. Ito sinabi sa Tagalog. Ang ganda nito. Verse 13. Siyempre, sabi niya dito, Pinoy version pa yung nabasa ko. Siyempre, mga kapatid, hindi ko iniisip na nakuha ko na ito. Pero ganito ang ginagawa ko, kinakalimutan ko ang past at nagfo-focus akong gawin ang best ko para sa darating na future. Nagfo-focus akong gawin ang best ko para sa future. Gawin mo lang yung best mo. Do your best and God will do the rest. Gawin mo lang yung best mo, si Lord na bahala sa iba. Alam naman ni Lord yung kakulangan natin. Just face the future, straining toward what is ahead. Dito ka gumastos, dito ka magbigay ng time, dito ka magbigay ng effort, dito sa future na ito. Yung past na yan, lesson na lang yan. Pero may magandang buhay ka sa future. Doon ka mag-invest. Naka natin yan? Doon ka mag-invest dito sa future na ito. Tandaan, ang goal mo ay nakadepende sa grind mo. Kaya serious effort, yung goal mo, nakadepende sa grind mo. Kung ano yung gusto mong marating, lagyan mo ng effort. Forget the past. Anong gagawin mo? Face the future. Yan yung one thing I do niya. So if you want to win in life, serious effort is necessary. Lagyan mo ng effort, kapatid. Wala na akong pakialam dyan. Past na yan. Alam ko, may pangit na nangyari sa akin in the past, pero maganda ng plano ni Lord sa akin sa future. Alam ko, sawi ako sa past, pero ngayon ako ang wagi. Amen po ba? Ikaw ang nagwagi. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang nagwagi. Wagi ka at hindi ka sawi. Buhay ka pa eh. Maraming mga tao, hindi nga kinaya yung pagsubok na pinagdaanan mo eh. Tapos sasabihin mo, kawawa ka. Hindi ka kawawa, kahanga-hanga ka. Lagyan mo lang ng effort yung future mo. Pagkasama mo ang Panginoon, maniwala ka. Kasama mo ang Panginoon. Si Lord hindi matatalo kahit kailan. Kaya masarap kasama ang Panginoon. Last, but definitely not the least. Verse 14b. Sabi niya dito, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Ang ganda nito. How to develop a winning attitude. Una, self-evaluation. Pangalawa, ano po yung pangalawa natin? Serious effort. Lagyan natin yung effort. And then number 3, set expectation. Kailangan nagsiset ka ng expectation. Mahirap kasi na habang tumatakbo ka, tignan to, imagine mo, may ginagawa ka, sasabi mo, alam mo, matatalo ako dito eh. Parang boksingero. Nagpa-practice lang ako, pero alam ko, tutumba agad ako nito after 3 seconds eh. Tatakbo ka nun, alam ko, ako kulelat dito. Kinikwento mo pa, mangungulelat ako dito. Alam mo, matatalo ako dito. Nag-aaral ka, alam mo, babagsak ako dito. Hindi ko kakayanin to. Ano mangyayari sa buhay natin? Sa isip pa lang natin, talunan na tayo. Paano tayo mananalo naman sa realidad ng buhay? Remember that your expectations are your strong hopes or beliefs that something will happen. Kailangan mag-set ka ng expectation. Ito maganda. Anong i-expect mo? Ito maganda. Kapag tayo nag-expect, huwag kang expect ng hindi naman sinasabi ni Lord. Ano yung dapat mong expect na sinabi ni Lord? First, there is a prize awaits you. Para sa mga nag-e-effort, para sa mga nagpapatuloy, may prize na naghihintay sa'yo. Tignan niyo po verse 14 sa ERV. I keep running toward the finish line to get the prize that is mine. Sabihin nga natin, mine. Yung prize na yan, sa'yo yan. Bakit hindi ako mag-e-expect dun sa akin naman? Magpatuloy ka lang daw kay Lord, makukuha mo, hindi yung sa katabi mo, makukuha mo yung sayo. Yung price mo, hindi ka magnanakaw, magkiklaim ka. Hindi mo nanakawan ng iba, katulad ng thief. The thief comes only to steal and kill and destroy. Hindi ganon. Hindi ka thief. Ikiklaim mo lang yung tagumpay na sayo. Kapatid, maghihintay ka. Maghintay ka ng premyo mo. Kaya nga sinabi sa NIRV, New English
New International Reader's Version, sinabi niya dito, God has appointed me to win it. In-appoint ka ng Panginoon na manalo. Ibig sabihin, magpapatuloy ako, may prize na naghihintay sa akin. Napansin mo, dami mo nang pinagdaanan na problema. Oh, andiyan ka pa rin. Anong technique? Manatili ka. Nakaw natin yun, kapag sumuko ka, wala na. Wala na mangyayari. Nanatili ka. Sino dito recently may pagsubok ang pinagdaanan? Last year. Last year. O, tignan mo, kung sumuko ka, di wala ka na. Hindi ka naman sumuko, di nandyan ka pa. Tingnan mo yung katabi mo, andyan pa, buhay naman yan. Hawakan mo nga kung buhay, baka espiritu na lang yan. O, buhay naman. Humihinga naman. Pero tanda mo, maraming pagsubok na pinagdaanan yan sa buhay, sa kapamilya, nanatili lang. O, may price siya ngayon. Anong price niya? O, buhay pa siya. Nangangarap pa ngayon. Muling bumabangon. There is a price awaits you. Higit sa lahat, may naghihintay sa atin na mas matindi pang price na galing sa ating Panginoon. Ito maganda. Pangalawa, anong i-set mong expectation? First, there is a price awaits you. Second, there is a purpose that will guide you. Ito maganda. May purpose na nagga-guide sa'yo. Tignan niyo po yung verse. I keep running toward the finish line to get the prize that is mine because God has called me through Christ Jesus to live up there in heaven. Importante po dito yung because God has called me through Christ. Importante. Important. Pag nalaman mo na yung why, mas madali na yung how, mas madali na yung what. Pag mali ang why mo, kahit anong how natin, mali lahat yan. Kasi mali na yung why, kaya importante, malaman mo yung why, malaman mo yung dahilan. Tandaan, kapag malinaw ang dahilan, maiiwasan ang ayawan. Kapag malinaw ang dahilan, maiiwasan ang ayawan. Bakit mo pinipilit makapag-aral na yan? Malinaw sa iyo ang dahilan, itong gusto mo mangyari. Kahit hirap ka sa pagpasok, kahit hirap ka sa pagkising, kasi malinaw sa iyo ang dahilan. O bakit mahal mo pa yung katabi mo? Bakit mahal mo yung kasama mo? Bakit mahal mo yung pamilya mo? Kahit hindi perpekto, malinaw kasi sa'yo yung dahilan. Kahit dumaan tayo sa pagsubok, kapag malinaw ang dahilan, may iwasan ang ayawan. Hindi ito ang pagkalikha sa akin ni Lord. Ang daming beses nag-struggle ako sa sarili ko. Galing ako sa pagtakbo kay Lord, kung saan ako napupunta, palipat-lipat ako ng simbahan, hanggang sa nasa jeep ako noon. Miyak ako doon sa jeep. Ano lang naman yung kinakanta nun? May kanta dun sa jeep dati, pabiyahe ako ng Philcoa. Ang kanta dun, I will be here for you, somewhere in the night. Kala mo, nagla-life retreat ako sa jeep po. Hindi kanya ata akong di nakapagbayad nun sa sobrang emosyonal ko dati. Alam mo, kinakausap ako ni Lord, hindi ka bagay sa ganyang buhay. Hindi yan ang dahilan mo. Sabi ko nga, hindi ako ganito, yung ganito lang, hindi ako sanay ng ganitong buhay. Patakbo-takbo kay Lord. Di ako nagsisimba ng maayos, kung saan ako pumupunta. Naman din natin, pag alam mo yung dahilan mo, babalik ka sa tama There is a purpose that awaits you. Dapat meron ka ganito, because God. Kaya sa lahat ng plano, dapat kasama si God. Hindi pwedeng nawawala si Lord. Ito maganda sabi ng Book of Proverbs. Many are the plans in man's heart, but the Lord's purpose will prevail. Sabi nga po natin, purpose. Marami daw plano sa buhay ng tao, pero yung purpose ni Lord ang magpiprevail. Kaya ganito technique. Kapag ikaw nagpa-plan ka, unahin mo yung purpose mo. Ilapat mo yung plano mo dun sa purpose ni Lord sa buhay mo. Kasi kahit na anong gawin mo sa plano mo, hindi yun ang purpose ni Lord, magpe-prevail lagi ang purpose ni Lord. Kaya umangkas ka lagi dun sa purpose ni Lord. Ilapat mo doon yung plano mo. Kaya kinakailangan lagi kang meron dito, because God. Sa pera mo, dapat because God. Sa relationship, dapat kasama si Lord. Huwag kang gagawa ng isang bagay na wala si Lord. Pag wala si Lord, impyerno yun. Isasama si Lord sa kapirahan, isasama si Lord sa relasyon, isasama ang Panginoon sa pag-aayos ng problema, isasama ang Panginoon. Dapat meron kang because God. Yun ang purpose mo. Yung dahilan ng Panginoon sa buhay mo. Tandaan, hindi ka maliligaw kung gusto ni Lord ang gusto mo. Hindi ka maliligaw
kapag yung gusto ni Lord ang gusto mo. Therefore, you were born to win. Pinanganak ka, kapatid, sa kingdom ni Lord, hindi para gumapang lang. You were born to fly. Ipinanganak ka na parang agila. Kaya sa panahon na gumagapang ka na parang ahas sa mundong ito, hindi yan ang pagkalikha sa'yo ni Lord. Lumipad ka, kapatid. Bumangon ka. Hindi bagay sa'yo ang masalimuot na buhay. Dahil may magandang price, may magandang dahilan si Lord sa buhay mo. Sabi ni Zig Ziglar, you were born to win, but to be a winner, you must plan to win. You must prepare to win and expect to win. Pag may laban kang susuungin, wag laging, ay matatalo ako dito. Hindi, mananalo ako dito kasi ito ang disenyo sa akin ni Lord. Sometimes we win, sometimes we learn. Hindi ka talaga talunan pagkasama mo si Lord. Natuto ka lang. Hindi ka talunan because Jesus already won the battle 2,000 years ago. Aangkas ka na lang sa panalo ni Lord. So if you want to win in life, set expectation. There is a prize awaits you. May premyo dyan sa pagpapatuloy mo. Makikita mo, kahit natagtad ka ng pagpapala, hindi ka naman nagpapatuloy o hindi ka makakatapos. Pero dun sa isang tao, walang makain, walang pantuition. Tulad ko po dati, kinakailangan, mag-promissory pa ako, papalabasin kami ng teacher. Sabi ko, ano ba naman buhay ito? Sabi ko, ang hirap na mag-aaral, wala pang pantuition. Mapapahiya ka pa. Samantalang yung mga kaklase ko, walang problema. Magulang nila, may provide sa pangangailangan nila. Tatad nga sila ng pera. Ang problema, hindi sila tumutuloy. Kaya ako, kahit na mahirap, sige lang, tuloy lang. O, nandito ako ngayon. Nakuha po natin yon. Napaka-importante ng winning attitude. How to develop a winning attitude? Self-evaluation. Ano po yung number 1? Ano po yung number 2? Serious effort. Number 3, set expectation. Kaya kapag feeling mo parang down ka, parang nilalait ka ng kalaban, parang inaalimura ka ng kalaban, wala kang kwenta, wala kang kwenta. Tama, wala akong kwenta kung ako lang. Pero dahil kasama ko si Lord, may kwenta ako. Hindi ka kawawa, kapatid, kahanga-hanga ka. Hindi ka talunan, natututo ka lang ngayon. Dahil may premyo na naghihintay sa'yo. Lalo na tigit sa lahat, kasama mo ang Panginoon. Sabi ni C.S. Lewis, as I end this, you are never too old to set another goal or to dream a new dream. Hindi ka pa ganyang katanda. Kung si Colonel Sanders lang, inisip niya, tanda na ako, 60 na ako, 70 na ako, wala na, pa-end na ako. Hindi ganun eh. Siya ganun na yung age niya, pero winning attitude pa rin. Hindi, kahit hindi tinanggap yung recipe ko, hindi, gagawin ko to. Kaya may KFC ka ngayon. Kaya may KFC sa atin kasi may isang matanda na hindi sumuko na mangarap. Eh tayo, bata pa, pasok ko agad eh. Huwag ganun. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganun. Bata ka pa eh. Kahit na matanda tayo, you are never too old to set another goal or dream a new dream. So never believe this lies, tapos na ako, wala na ako magagawa. Hindi ka pa tapos. If you're not dead, God's not done. And the best is yet to come. Hindi ka pa tapos. It ain't over until it's over. Saka mo lang sasabihin na tapos na, kung tapos na talaga. Tanong, humihinga ka ba ba? O di hindi pa tapos. Ito maganda. The mere fact na humihinga ka, ibig sabihin, may gusto pa sa'yong ipagawa ang Panginoon. Kaya nga isa sa pinakasikat na speech sa buong mundo na napakaikli, sabi ni Winston Churchill, never, never, never give up. Bow. Yun ang ginawa niya. Tapos, never, never, never give up. Hanggat buhay ka pa, kapatid, may maganda pang nakalaan sa'yo si Lord. Huwag ka nang susuko. May pagsubok lang, pero may pagpapala bukas. Tumuloy ka lang. Amen po ba? Sa lahat ng kasama ang Panginoon, palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng Panginoon. Dito po ako mag-i-end. Tingnan nyo ang ganda nitong sinabi ni Apostle Paul dito. Tignan mong maigi to, kapatid. Sabi niya dito, flash niya, Philippians chapter 3, verse 12.
At tingnan nyo. I have not yet received all these things. Self-evaluation. Alamin mo, ano mo yung wala pa ako, hindi ko pa narating. Be honest. Medyo bugnutin pa ako. Alam mo ba nakaraan, bago ako ito. Sabi ko, kahit pala bishop ka, no, may panahon pala na gano'n. Bugnutin ka. Okay lang, nabubugnut ka sa mali eh. Pero yung bilis mong mag-react sa isang bagay, you must respond. You must be proactive and not reactive. Napagalitan ko sarili ko. Na gano'n, may mga bagay na ibabago pa pala ako sa buhay ko, no? Yun ang maganda. Kaya isa sinabi, bishop ako, pastor ako, alam ko na lahat. Ang pakialam dyan, mali kayo lahat. Hindi gano'n eh. Hindi na ako mababago pag gano'n. Importante yung self-assessment. Katulad ni Apostle Paul, I have not yet received all these things. I have not reached my goal. Sana may ganito tayo. Evaluate natin sarili natin. Tingnan natin, aminin natin, na may mga bagay na kung saan may mga dapat na ipolish pa sa ugali natin, sa buhay natin. Huwag ka mag-alala kung may ganyan ka pa, dapat ka pang ipolish sa buhay mo, aminin mo lang, lahat naman tayo may ganyan. Nakuha po natin yun habang buhay pa tayo, hindi tayo perfecto. Under construction tayong lahat, kaya masarap din yan na may ipinapolish pa tayo sa buhay. Ito maganda, tignan nyo. Christ Jesus took hold of me so that I could reach that goal. So I keep pushing myself forward to reach it. Ito maganda. Jesus took hold of me so that I could reach my goal. Jesus took hold of me so that I could reach my goal. Bakit? Kasi kung sa Kanya lang, tignan nyo, ano yung mga naunang verse? Wala siya. Kulang pa ako. Not yet, not yet, not yet, not yet. So kapag ikaw lang, makikita mo, masyado pa akong bata. Kulang na agad. Masyado na akong matanda. Kulang na agad. Bumagsak ako ng ilang beses. Pag tinignan mo, yung kakulangan mo na naman makikita mo. Nalugi ako ng ganitong beses. Ano na lang? Ang dumi-dumi ko. Nakikita mo lahat kayo, yung kakulangan mo. Ang tao kahit nagaano katagumpay, kahit nagaano kalakas, laging may kakulangan. Katulad ni Apostle Paul. Kaya lang sinabi dito, Christ Jesus took hold of me so that I could reach my goal. Listen to this as we end. Kahit marami tayong kulang, kaya ni Lord itong punuan. Kahit napakaraming kulang natin katulad ni Apostle Paul, not that I have received, I have not yet. Sabi, reach my goal. Ang dami kong kulang, ang dami kong kulang. Christ Jesus took hold of me. Sa dinami-dami ng kulang natin, kulang-kulang na mga tao, hindi natin makukuha, hindi tayo makakapunta, hindi tayo matatapos. Pero buti na lang yung kamay ni Lord nasa atin. Ang issue dito ngayon, hindi yung kakulangan mo, kundi yung grasya ni Lord na humahawak sa iyo. Kaya panalo ang buhay na may Jesus. Dahil siya ang hahawak sa atin. Ano yung kakulangan mo ngayong araw na ito? Dito po kasi ako, aminin mo. Ito po kasi nangyari, ito yung kakulangan ko, ito yung pamilya ko. O, tama, lahat tayo may kanya-kanyang issue. At ang maganda nito, kaya tayong harapin ni Lord sa mga issues natin sa buhay. Christ Jesus took hold of me so that I could reach my goal. Ang technique pala, no? Ipahawak mo yung buhay mo kay Lord, siya ang bahala sa iyo. Kahit na anong issues mo sa buhay. I want you to close your eyes right now. Ano yung laging pinapamukha sa iyo ng kaaway na kulang mo? Minsan, ang dami mong gustong patunayan sa buhay, nanalo ka nahihirapan, o kaya naman pag naaalala mo ito, nakikita mo, parang ang hirap-hirap dahil kulang ka, kulang ang pamilya mo. May nakakahiyang yugto ng buhay mo o ng buhay ninyo, o ng ministeryo mo, o ng mga pagbagsak na nangyari sa iyo. Ang issue ngayon, kapatid, hindi yung kakulangan mo. Ang issue ngayon, handa ka bang ipahawak yung buhay mo sa kayang magpagaling sa iyo at kaya kang iusad sa kabila ng mga pagkukulang mo? Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. If this is your first time na dumalo sa gawaing ito, maybe may nagyaya sa iyo o first time mo
na dumalo, nakapanood ngayong araw na ito, handa ka bang ipahawak yung buhay mo? Yung buhay na yan na kulang, yung buhay na yan na sugatan, yung buhay na yan na inalamura ng mga tao, yung buhay na yan na kung saan nagkasala, yung buhay na yan na kung saan nakadumi ng ibang tao o nadumihan ng ibang tao, na kung saan bumabalik-balik sa'yo, nahihirapan ka. Handa mo bang ipahawak kay Lord? Christ Jesus took hold of me so that I could reach my goal. Sino dito naniniwala ka, Lord, na magtatagumpay po ako? Hawakan mo lang ako, Lord. Hawakan mo ako, Lord. Hindi ko po kaya mag-isa. If you're this person right now na sinasabi mo, Lord, hawakan mo buhay ko. I-save mo ako, Panginoon. If this is your first time na gusto mo ipahawak yung buhay mo kay Lord, do it today. Bibilang ako ng 3 kapatid, taas mo lang na mabilis yung kamay mo. Mabilis lang na panalangin ito. Magde-declare tayo, magpipray tayo. And I believe that after this, your life will never be the same again. Lift up your hands. 1, 2, 3. Habang nakataas yung kamay na yan, make this a personal prayer. Hayaan mo kumilos si Lord. Pray this prayer with me right now. Sabi mo, Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner. but I believe that you are my Savior. I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung first time mo ipinanalangin ito, hindi na yung past mo ang issue dito. Ang issue na dito ngayon, sino may hawak sa'yo? Si Lord ang bubuo sa mga kakulangan natin sa buhay. Patuloy ka sa Panginoon. Kaya mo yan. Sa grasya ng ating Panginoon. Mahal ka ni Jesus. And for all of us today, na matagal ka ng Christian, na dumadaan tayo sa mga matitinding pagsubok, matitinding, alam mo yon, sugat ng buhay natin. I don't know kung sino sa inyo ngayon, may mga sugat pa rin in the past. Hindi nagkataon na napakinggan mo ang mensaheng ito. Nais ni Lord. Naniniwala ka ba, kapatid, na yung kamay ni Lord nagpapagaling? Naniniwala ka ba na yung kamay na yan ng Diyos ay kaya maghilom ng mga sugat na meron tayo ngayon? Na walang imposible sa Panginoon. Pwedeng imposible sa tao. Pero sa Diyos walang imposible. Father, in the name of Jesus, I pray that you heal this person right now. I-heal mo po, Panginoon, yung mga sugat na yan na mayroon. Yes, Lord, meron pa ring marka yan na peklat, Panginoon, sa kanyang alaala. Pero Lord, ang magiging alaala niya, isang alaala ng sugatan na kung saan gumaling, na kung saan nagtagumpay at nananatili hanggang ngayon. Isang alaala ng isang wagi at hindi na isang sawi. Paghilumin mo po ang sugat na ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, alam niyo kung ano yung kulang namin sa buhay. Kausapin niyo po kami ngayong oras na ito, Panginoon, na matutong magpakumbaba at umamin. Ngayong araw na ito, kapatid, tama na ang pagtakbo sa sarili. Tama na ang pagsisinungaling sa sarili. Harapin mo, kapatid. Bibigyan kita, kapatid, 30 seconds to 1 minute. Self-evaluation lang. The Spirit of the Lord is moving in this place right now. Gumagalaw, kumikilos si Lord. Yung kamay ng Panginoon ay dumadampi sa iyong mga sugat. Yung kamay ng Panginoon ay kumikilos ngayong araw na ito. Mahal ka ni Lord. Kaya ka nandito. Maraming battles. Pero nandito ka. Tanda ng tagumpay. Tanda ng tagumpay. Ikaw ay matagumpay. Yes, Lord! Lapit ka sa Panginoon sa kabila ng mga deficiencies mo. Christ Jesus took hold of me so that I could reach my goal. Ang importante dito, hindi yung sugat mo, kapatid. Ang issue dito ngayon ay hindi yung pagkukulang mo. Ang importante dito yung kamay ni Jesus. Hawak mo yung buhay mo kay Lord. Yung sitwasyon mo, hindi madali. Pero si Lord ang magtatawid. Lord,
Lord, I pray that you change this mind. I pray, God, that you bless this mind, that you bless this heart right now. Lord, lahat, Panginoon, ng talo ng pag-iisip ay aking winawaksi sa pangalan ng Panginoong Hesus. I pray, God, for a winning attitude right now. Hindi siya sawi, Panginoon. Siya ay nagwagi na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Move on! Move on! Move on! Move on! Lapit ka kay Lord. Lumapit ka sa Panginoon ngayong araw na ito, kapatid. May ginagawa si Lord na bago sa buhay mo. May ginagawang maganda si Lord. Kausapin mo, Panginoon, ang mga lalaki at babae na nandirito ngayon. Lahat na nakakapakinig, Panginoon. I pray, God, that you touch them in the name of Jesus. I pray for healing. I pray, God, for breakthrough. I pray, God, for a new life, a new heart. Oh, Lord, all things new. Pasiglahin mo po, Panginoon, yung napakalungkot na puso niya. Ipakita mo, Lord, yung magandang ginawa mo at ginagawa mo pa sa kabila ng hindi magaganda nangyari sa kanyang buhay. Oh, Lord. Oh, God. Come on, declare it. Come on, I want you to lift up your voice right now. Declare it with all of your heart. Oh, Lord. Come on. Declare it. Declare it. Something is happening. Great things is about to happen in your life. Declare it. You may. Oh, Jesus. Oh, Lord. Come on, for the last time. I-declare mo yan sa past mo. I-declare mo yan sa mga failures mo, sa deficiencies mo. Oh, Jesus. You made. Kapatid, sinasabi sa iyo ng Panginoon, there's no other way but to move forward. Wala kang ibang pwedeng tahakin kundi pausad. Dalangin ko nga po, Panginoon, lahat ng lason sa past. Pagalingin mo po, Panginoon, ang bawat isa. Lahat ng imprison sa past, palayain mo. Jesus came to set the captives free. I speak for freedom in the name of Jesus. Maaalala ang hindi magagandang nangyari in the past. Pero Lord, ma-acknowledge na sila ay nagtagumpay. Dahil doon sa scars na yon, Panginoon, isang sugat na pinagaling, isang sugat na nagtagumpay. Salamat po, Panginoon. I-heal mo yung mga wounds na ito, Panginoon, yung mga inner wounds na meron ng bawat isa. Salamat dahil may maganda kang ginagawa sa buhay. I declare, God, na mga lalaki at babae nandito ngayon ay hindi mga sawi, kundi legit na wagi, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay. Salamat sa bagong puso. Salamat, Panginoon, sa winning attitude. At every time dinadalaw kami, Panginoon, ng attitude ng pagiging loser, Panginoon, ang banal na spirito lagi ang mag-convict sa amin, Panginoon. Hindi madali, pero posible ito. Dahil, Panginoon, because Jesus took hold of us. Dahil hawak mo kami, uusad kami. Dahil hawak mo kami, magpapatuloy kami.
Dahil hawak mo kami, magtatagumpay kami. It's not about us. It's not about our issues. It's not about our past and our status. But it's about you, Jesus, who already won the battle 2,000 years ago. Salamat po, Panginoon, sa iyo pang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi na malakas na, Amen. Lahat ng nagtagumpay, come on! Praise the Lord! Give praise to God! Hallelujah! 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 Palakpak ng matagumpay! Palakpak ng pisagana! Palakpak ng pinagaling! Palakpak ng pinalaya! Hallelujah! Bless the name of Jesus! Hallelujah! Bless the Lord! Bless the Lord! Bless the Lord! Bless the Lord! Bago ka umupo, sabi mo sa katabi mo, you are a winner! Amen. Praise God. Once again, lahat ng pinagbalat at lahat ng naka-move on, pwede once again, palakpakan natin ang ating Panginoon. Come on. Palakpak na naka-move on na. Sabi mo sa katabi mo, move on. So praise God. At ngayong oras pong ito, tayo po ay dadako po sa isang ang banal na gawain natin. Every time na tayo po ay nagsa-Sunday service, ito po ay walang iba kundi ang ating pagbibigay ng ating ikapo at ang ating offering sa ating Panginoon. Again, alam naman po natin, ang giving po, ang tithes and offering is expressing gratitude sa mga pagpapalang binigay sa atin ng Diyos. So, ready po natin yung ating giving. Nandyan po ang ating mga sobre sa harapan po ninyo, nasa likod po ng mga tela po ng ating upuan. So, pwede nyo pong isulat inyong pangalan. Ayan, pwede nyo rin po isulat yung amount ng tithes and offering, or kayo man po ay magbibigay ng first fruits, na kung saan unang kita ng iyong business, unang kita, or unang, alam mo yon, na breakthrough dyan sa blessing na natanggap mo. At meron din naman, ayan, by the way, expansion po natin. So, last month, I think po, no? Last month na po ng ating expansion pledge natin. So, dalangin ko po, lahat po tayo ay patuloy na i-push ito at makiisa sa pagpapaganda po ng ating simbahan. Amen po ba? So, naniniwala po ako, pag pinapaganda natin ang bahay sa tahanan ng ating Diyos, gaganda rin yung buhay po natin. So, pwede po yan, expansion, or tayo man po ay kinausap at na-bless sa ating Bishop Julius. Meron po diyang love gift. So, alam niyo po yon, masarap magtanim sa matabang lupa. Amen po ba? And the name of Pastor, do sa ating pagbibigyan. So, ngayong oras pong ito, ay lagay po natin yung tithes and offering natin at tayo po ay manalangin. Again, giving tithes and offering can be a way to express thanks for blessings and provision. Ibig sabihin, tayo po ay nagpapasalamat at nagiging tapat sa pagpapalang binigay sa atin ng ating Diyos. So tayo po lahat ay yuyuko at muling mananalangin. And let's pray. Father, we thank you and we honor your name, God. We thank you, Lord. Una, sa salitang binigay mo sa amin ngayong hapong ito. Hindi lang kami, Lord, natuto, hindi lang po kami na-inform, but at the same time, Lord, na-transform din po kami, Panginoon. But right now, God, sa lahat po ng magbibigay ng kanilang ikapo, ng kanilang offering, we declare financial breakthrough, Lord. Daluyan siya ng pagpapala, at hindi lang siya, Lord, mag-overflow ng blessing, kundi, Lord, maging channel din siya ng blessing, Panginoon. Salamat po, Lord, naniniwala kami na itong buong linggong ito at sa darating na mga araw, ay walang anak mo, Panginoon, na kung saan patuloy na maghihirap kundi pagpapalain mo ng lubos. Makakalaya sa kautangan, magkakaroon, Lord, ng matinding financial breakthrough. We thank you, God, and we honor your name. In Jesus' name, amen and amen. Makakapagbigay na po tayo. Amen. Minsan pa po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. So yung nakita po natin, ito po yung natapos natin na Pastors and Leaders Convention.
Praise the Lord dahil may all in all po lahat ng binibilang namin, kasama po yung mga na-install natin ngayon na nasa 91 na pastors po yung Amazing Hope. Praise the Lord, purihin ang Panginoon. Nag-raise up siya ng ganun kadaming mga pastors at mga nasa 40 plus na campuses po tayo ngayon. At pagtapos po nung convention na yon, may sinabi sa akin na mga kumunik sa atin na panibagong church, may mga tatayo tayong panibago sa Pangasinan and hopefully dito sa isa pang Japan natin at sa Macau. I don't know kung saan padadali ng Panginoon ang gawain ito. But yung expansion natin, yung pagtutulungan natin, yung pananalangin natin, yung pag-outreach natin, lahat ng naiaambag natin para sa ministry. Alam niyo po, napakatabang lupa ng ministeryong ito. Dahil patuloy tayo nagiging pagpapala sa Panginoon, ang dami nating naaabot. Yung tulong-tulong na ginagawa natin, mahalaga po yun. Because little becomes much when we place it into the Master's hand. Parang sinabi ko kanina, kahit maliit lang yung buhay mo ngayon, kahit maliit lang yung mga bagay-bagay, maliit na ikaw ang tingin mo sa sarili mo, ano man ang estado mo, parable of, yung feeding of the 5,000, feeding of the 4,000, 5 loaves, 2 fish, maliit lang yon. Pero little becomes much when we place it into the Master's hands. Yung maliit na yan, yung kulang-kulang na ikaw, kapag nilagay mo sa kamay ni Lord niyan, pag siya ang humawak, nagiging pagpapalayan. Maraming naaabot. So I hope na tayo pong lahat ay kinatagpo ng Panginoon ngayong araw na ito. Pinagpala ka ni Lord para maging pagpapala. Pagpalain mo rin yung ibang tao sa paligid mo. Hindi ko alam kung yung katabi mong yan ang ibibless mo mamaya. Pakakainin mo, aabutan mo ng pagpapala. I don't know kung saan ka man mapunta. The Lord blessed you today for you to become a blessing. Tandaan mo, blessing ka at hindi ka curse. Sa mundong ito, pagpapala ka. Balik-baliktarin mo ang mundo, pagpapala ka. Dahil kasama mo ang Panginoon. I want you to close your eyes right now. At ngayong oras na ito, kapatid, I want you to lift up your hands. Taas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. I want to pray for you today. Father in heaven, I pray for this hand. Katagpuin mo po ito, Lord. Maraming mahahawakan ng kamay na ito, pera, tao, negosyo, libro, lapis, ballpen, computer na mapagpapala. Maraming ma-manifest, Lord, yung blessing mo. May mga gagaling, may mga mapagpapalang tao, Panginoon, because of these sins. Dahil una mo siyang pinagpala, maraming mapagpapala. Makakakuha ng peace, provision, through these hands, through this life na una mong blines. Salamat po, Panginoon. Salamat po. And then right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. And every time i-declare ito, the Bible said, receive it and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, amen and amen. God bless you all. See you next week. Jesus loves you so much. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We're on the winning side. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. God bless church. God bless you, Amazing Hope family. See you again next Sunday. Jesus, you're the